Mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Tulad ng alam natin, isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ng ating bansa pagdating sa pagpapatibay ng ating sandatahang lakas ay ang limitadong budget para sa modernisasyon. Dahil dito, mahalagang maging matalino at estratehiko tayo sa pagpili ng mga kagamitang pandigma na ating bibilhin. Hindi natin kayang bilhin ang lahat ng uri ng kagamitan ng sabay-sabay, kaya dapat nating unahin ang mga sandata na may pinakamalaking kakayahan at epekto pagdating sa pagtatanggol sa ating teritoryo. Kung ito ang ating uunahin, masisiguro natin na hindi basta-basta makakalapit o makapasok ang sinumang kalaban sa ating mga karagatan at lupain. Kabilang sa mga pinakamainam na pagpipilian ay ang mga fighter jet at iba't ibang uri ng missile system. Una sa lahat, pag-usapan natin ang fighter jet. Kung ikukumpara sa mga pandigmang barko o warship, mas malaki ang pakinabang at kakayahan ng isang fighter jet sa panahon ng depensa. Ang pangunahing kalamangan nito ay ang bilis at kakayahang tumugon agad sa anumang banta. Sa loob lamang ng maikling panahon, makakarating ito sa lugar kung saan may pangangailangan ng proteksyon. Bukod dito, may kakayahan ng mga modernong fighter jet na magpalipad ng mga long-range missiles. Ibig sabihin, kaya nitong sirain ang mga barko at pasilidad ng kalaban mula sa malayong distansya, hindi na kailangang lumapit ng masyado, kaya mas ligtas ang ating mga piloto at nababawasan ang panganib na mapinsala ang ating sariling kagamitan. Isipin ninyo ito, kung magkakaroon ng Pilipinas ng humigit kumulang 40 na unit ng mahuhusay na fighter jet tulad ng F-16 Viper, magkakaroon tayo ng malakas na depensa. Kahit subukan pa ng mga kalaban na lumapit sa ating teritoryo, mahihirapan sila, mauubos lamang ang kanilang mga barko, dahil sa malayo pa lang kaya na sila targetin ng mga fighter jets. Kaya maganda talaga pag marami ang fighter jet natin, dahil kaya nito mag-target ng malayuan, mapadagat man or mapalupa, nang hindi kayang abutin ng mga anti-aircraft missile ng mga barko ng kalaban. Sa ngayon mga barko pa lang ng US at Russia, ang may mga long-range na anti-aircraft na umaabot ng 400 kilometers. Kaya malinaw na malaki ang magiging kalamangan natin kung fighter jet ang uunahin nating makuha. Pangalawa, napakahalaga rin na bigyang pansin ang mga missile system. Isa ito sa mga pinakamainam na opsyon, dahil mas abot kaya ang halaga nito kumpara sa malalaking barko o eroplano, kaya mas marami ang ating mabibili na gamit sa parehong halaga ng budget. Ang magandang missile system ay tulad ng mid-range capability or Typhoon, na pwedeng makapag-fire ng Tomahawk at Standard Missile 6. Ang SM-6 ay isang 3-in-1 missile na pwedeng gamitin bilang anti-air, anti-ship, depensa sa mga ballistic missile, at land attack. Ito ay mayroon range na umaabot ng hanggang 460 kilometers, sapat na distansya upang maprotektahan ang malawak na bahagi ng ating teritoryo. Kahit ito lang muna ang paramihin natin, sapat na ito para pigilan ang mga kalaban na gustong pumasok sa teritoryo natin. Sa kabilang banda, tandaan natin na ang ating mga kasalukuyang barko ay mayroon lamang mga mixing anti-air defense na umaabot ng 20 kilometers. Kaya walang laban ang mga ito sa mga fighter jets, dahil wala silang mga missiles na kayang mag-target ng malalayong aircrafts. Kaya gawing praktisan lang ng mga fighter jet ang mga ito. Kaya mga kabayan, makatwirang sabihin na ang pinakamainam na hakbang para sa ngayon ay unahin ang pagbili ng mga fighter jets at modernong missile system. Sa ganitong paraan, mapabilis natin na mapalakas ang ating depensa. At dahil mas mura ang mga missile system, mas madali natin ito maparami, hanggang maging sapat na ang ating depensa sa himpapawid at sa dagat. Kapag ganun ang nangyari, mag-aalangan na ang ibang bansa na pumasok sa ating teritoryo. Iyan lamang ang aking nais ibahagi sa inyo ngayon. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Mabuhay ang Pilipinas!